Sa ilalim ng malamlam na buwan, sa isang tahimik na baybayin, isang sirena ang lumangoy malapit sa pampang. Si Lyra, isang sirenang may mahahabang buhok na parang mga alon ng dagat at mata na kumikislap tulad ng mga bituin, ay naninirahan sa malalim na bahagi ng dagat. Hindi siya katulad ng ibang sirena na takot sa mga tao, sa halip, siya ay may malasakit at kagustuhang matutunan ang kanilang mundo. Bagamat hindi siya makalakad sa lupa, may kakayahan siyang magbagong anyo at maging tao, ngunit may kondisyon. Kapag nabasa ang kanyang mga paa, siya ay babalik sa kanyang orihinal na anyo, isang sirena. Isang araw, habang siya ay malapit sa pampang upang sumilip sa mundo ng mga tao, nakatagpo siya ng isang binata. Si Tomas, isang batang mangingisda, ay dumaan sa tabi ng lawa, na hindi alam na may isang sirena na lihim na nanonood sa kanya. Pinipilit ni Lyra na maging maingat, ngunit hindi maiwasan ang kanyang puso na magdalang luha sa tuwing tinitingnan si Tomas. Hindi pa siya nakatagpo ng sinuman sa lupa na may ganitong kabutihan sa mata, ang kabutihan ng isang taong hindi pa nakakakita ng mga lihim ng dagat. Isang araw, nang magtagpo ang kanilang mga mata, nagkaroon ng isang matinding ugnayan sa kanilang mga puso. Si Tomas ay napansin ang kakaibang kagandahan ni Lyra at hindi rin maiwasang makaramdam ng isang misteryosong koneksyon sa kanya. Lumapit siya at inaalalayan siya, hindi alam kung ano ang nangyayari sa kanyang paligid. Ang simula ng kanilang kwento ay puno ng pagnanasa at tanong. Subalit, hindi lahat ay magaan para sa kanilang pagmamahalan. Sa malalim na bahagi ng kagubatan, isang grupo ng mga masasamang tao, na tinatawag na mga mang-uusig, ay matagal nang naghahanap ng sirena upang gawing palabas sa kanilang carnival. Malupit ang kanilang mga layunin, gusto nilang gamitin ang mga sirena upang magbigay aliw sa mga tao at pagkakitaan. Ang kakaibang kasanayan ni Lyra sa pagiging tao at sirena ay naging isa sa mga bagay na gustong-gusto nilang makuha. Mabilis ang paglipas ng oras at sa bawat sandali na magkasama sila ni Tomas, ang sirena ay natututo ng mas marami tungkol sa buhay sa ibabaw ng dagat, at si Tomas naman ay unti-unting nabighani sa misteryosong nilalang na ito. Ngunit, may mga pagsubok na nag-aabang. Ang mga mang-uusig ay malapit na sa kanilang paghahanap kay Lyra. Alam nilang isang sirena ang may kakaibang kapangyarihan sa kanilang mga kamay, isang bihirang yaman na magdadala sa kanila ng malaking kita at kapangyarihan. Ngunit, si Tomas, na tapat at puspos ng pag-ibig kay Lyra, ay hindi makapagpapatuloy na tahimik lang habang ang buhay ng kanyang iniibig ay nakataya. Alam niyang kailangang magtulungan sila upang malabanan ang mga mang-uusig. Handa siyang magsakripisyo, ngunit hindi niya alam kung paano niya ililigtas si Lyra mula sa mga kamay ng masasamang tao. Ang kanyang puso ay puno ng takot, ngunit hindi ito magiging hadlang sa pagmamahal niya kay Lyra. Ang gabi ay dumating, at ang malamlam na buwan ay muling nagbigay liwanag sa lawa. Ngunit sa gabing ito, may kabuntot na takot sa puso ni Lyra. Mula sa malayo, naririnig niya ang mga yabag ng mga mang-uusig, at ang kanilang boses ay nagiging mas malakas sa bawat hakbang na kanilang tinatahak patungo sa baybayin. Naramdaman ni Lyra ang panganib na paparating, at hindi na niya kayang itago pa ang kanyang nararamdaman. Nagdesisyon siyang magsimula ng isang plano, upang hindi maabyutin ng mga mang-uusig at mapanatili ang kanyang kalayaan. Si Tomas, bagamat hindi lubos na nauunawaan ang mga nangyayari, ay nagsimulang makaramdam ng malalim na alalahanin. Madalas siyang maglakad sa pampang at maghanap ng mga palatandaan mula kay Lyra, ngunit sa tuwing lumapit siya, siya lamang ang makikita. Minsan, pakiramdam niya ay natatanaw niya ang anino ng sirena sa ilalim ng tubig, ngunit palaging nauurong ang kanyang mga hakbang. Nais niyang makausap si Lyra, ngunit alam niyang may mga bagay na hindi pa siya handa tanggapin. Isang gabing malamig, habang si Tomas ay naglalakad malapit sa tubig, nakita niyang muli si Lyra. Ang kanilang mga mata ay nagtagpo, at sa isang iglap, ang mga tanong sa kanyang puso ay nahanap ang sagot. Si Lyra ay lumitaw mula sa tubig, at sa mga mata ni Tomas, siya ay hindi na isang misteryo. Mabilis siyang lumapit at tinanong si Lyra, "Bakit hindi mo ako sinasabi ang buong kwento, Lyra?" Bumantong hininga si Lyra, at ang mga mata nito ay punong-puno ng lungkot. "May mga bagay na hindi ko kayang ipaliwanag, Tomas," sagot ni Lyra, "may mga tao na nagbabanta sa ating pagmamahalan. Kung malalaman nila ang aking lihim, hindi ko na kayo kayang protektahan."
Tinutok ni Tomas ang mga mata kay Lyra at nagpatuloy, huwag kang mag-alala, Lyra. Hindi ko hahayaang magpatuloy ang paghahanap nila sa iyo. Magtulungan tayo. Ngunit bago pa makapagpatuloy si Lyra, isang malupit na tunog ng pangil mula sa kagubatan ang narinig nila. Sumulpot mula sa dilim ang isang pangkat ng mga mang-uusig, ang mga mangangalakal na naglalakbay sa buong baybayin upang manghuli ng sirena. Ang kanilang mga mata ay nagliliwanag sa kasamaan, at dala nila ang mga lambat na may pangakong magdadala ng kapahamakan. Huwag mong tangkain, Tomas. Sigaw ni Lyra habang mabilis na sumisid pabalik sa tubig. Masyado nang delikado. Ngunit ang mga mang-uusig ay mabilis. Kinuha nila si Tomas at pinigilan ang kanyang pagtakbo. Hindi kami aalis hanggang hindi namin nahuhuli ang sirenang ito, sigaw ng pinuno ng mang-uusig, ang matandang mangangalakal na si Kuros. Habang ang grupo ng mga mang-uusig ay nagsimulang magtulungan upang manghuli ng sirena, si Tomas ay patuloy na nagpumiglas. Ang pagmamahal niya kay Lyra ay hindi magpapatalo. Pinilit niyang humingi ng tulong mula sa mga residente ng baybayin, ngunit wala ni isa mang tao ang naglakas loob na sumuporta sa kanya. Natatakot sila sa mga mang-uusig at sa kanilang kapangyarihan. Sa kabila ng lahat ng ito, ang pag-asa ay hindi nawawala kay Tomas. Kung magtutulungan sila ni Lyra, mayroong pag-asa pa. Ang kanilang pagmamahalan ay tila isang apoy na hindi kayang patayin ng mga mang-uusig, at habang patuloy na dumadaloy ang tubig ng lawa, nagsimula siyang magplano kung paano niya ililigtas si Lyra. Ipaglalaban kita, Lyra, ang yuzaw ni Tomas sa sarili, hindi ko hahayaan na maabuso kanila. At sa ilalim ng malamlam na buwan, sa pagitan ng mga alon ng dagat, nagsimulang magbago ang kapalaran ni Lyra at Tomas. Huwag magkamali, hindi pa tapos ang laban, at sa bawat hakbang, sila ay palapit ng palapit sa isang mas matinding pagsubok. Ang mga mang-uusig ay nagpatuloy sa paghahanap, at ang kanilang mga mata ay puno ng kasamaan. Si Tomas, bagamat abot langit ang takot, ay hindi sumuko. Sa kabila ng pagkakagapos at ang masalimuot na sitwasyon, naisip niyang may isang bagay na hindi alam ng mga mang-uusig, isang lihim na matagal nang itinagong hindi lamang ni Lyra kundi pati na rin ng buong dagat. Ang mga mang-uusig ay hindi alam na si Lyra, sa kabila ng kanyang pagiging sirena, ay may taglay na kapangyarihan mula sa isang sinaunang alamat ng dagat. Habang ang mga mang-uusig ay nag-uusap at nagpaplano, si Tomas ay nagbabalik tanaw sa lahat ng mga sandali na magkasama sila ni Lyra. Siya ay nagtakda ng layunin, mahanap ang paraan upang makalaya si Lyra, at gagawin niya ang lahat upang maprotektahan siya, anuman ang mangyari. Hindi na siya basta-basta magiging isang mangingisda, ngayon, siya na ang magiging tagapagtanggol ng sirena, ng kanyang pag-ibig. Samantala, si Lyra, mula sa kanyang lihim na kabling lugar sa ilalim ng dagat, ay nagsimulang magdasal. Alam niyang hindi niya kayang labanan ang mga mang-uusig mag-isa. Ang kanyang katawan, bagamat may kakayahang magbago mula sa sirena patungo sa tao, ay may limitasyon. Sa sandaling mabasa ang kanyang mga paa, babalik siya sa pagiging sirena at magiging mahina laban sa mga mang-uusig. Ngunit may isang lihim na itinagong matagal sa kanyang pamilya. May isang sinaunang bato sa ilalim ng lawa na may kapangyarihang magbigay ng proteksyon sa mga sirena. Ang bato ay matagal nang itinagong kayamanan ng mga sirena at walang sinuman, maliban sa isang tunay na tagapagtanggol ng dagat, ang makaka-access dito. Si Lyra, sa tulong ng kanyang mga ninuno, ay natutunan ang lihim na iyon, ngunit hindi niya alam kung paano ito maisa sa katuparan. Ang tanging paraan upang magamit ang kapangyarihan ng bato ay kung ang isang sirena ay may isang tunay na pag-ibig, isang pusong hindi magbabalik loob, at si Tomas ang nagbigay sa kanya ng lakas na kailangan niya. Minsan, sa gitna ng kanyang mga alalahanin, si Lyra ay lumutang sa ibabaw ng tubig. Nais niyang makausap si Tomas at ipaliwanag ang lahat ng mga lihim. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagnanasa na ipagtapat ang kanyang nararamdaman, ngunit natatakot siya, takot na baka hindi siya maintindihan ng binata. Takot siyang mawalan ng pagkakataon na magkasama sila sa ilalim ng liwanag ng buwan. Habang si Tomas ay nakakagapos sa isang sanga ng punong kahoy, naghanap siya ng paraan upang makatakas. Sa huling sandali, nang magsimula nang dumating ang takot, isang tinig ang dumating mula sa malayo. Si Lyra, nakatago sa ilalim ng tubig, ay tinawag siya. Tomas,
Ang boses nito ay malakas at puno ng lakas, nandito ako. Huwag kang matakot. Sa kabila ng kanyang takot, si Tomas ay tumugon. Lyra, kailangan ko ang iyong tulong. Mabilis na tumaas si Lyra mula sa tubig at lumapit kay Tomas. Mabilis, kailangan mong tumakas. Ang tinig ni Lyra ay puno ng pag-aalala, ngunit hindi siya nagpapakita ng takot. Sa kabila ng lahat ng ito, ramdam ni Tomas ang isang bagay, isang lakas mula kay Lyra na nagbigay sa kanya ng tapang. Bago pa magpatuloy, nagpasya si Lyra na ipakita ang isang lihim. May isang bagay akong dapat ipagtapat sa iyo, Tomas. Isang bagay na hindi ko kayang gawing mag-isa. Isang bato sa ilalim ng dagat, isang bato na nagbibigay ng kapangyarihan. Kung magtutulungan tayo, baka tayo ay makaligtas. Si Tomas, na puno ng pag-asa, ay tumingin kay Lyra. Magkasama tayo sa lahat ng ito, Lyra. Hindi kita iiwan. Sa oras na iyon, nagsimula silang maglakbay patungo sa ilalim ng dagat. Ang bawat hakbang nila ay tila nagsisilibing isang paunang hakbang patungo sa pagbuo ng isang bagong kalayaan. Ngunit ang daan ay puno ng panganib. Kailangan nilang maunawaan ang kapangyarihan ng bato at paano nila magagamit ito upang labanan ang mga mang-uusig. Ngunit habang ang kanilang pagmamahalan ay nagpapalakas sa kanila, hindi nila alam na ang tunay na pagsubok ay malapit na nilang maranasan. Ang mga mang-uusig ay nagsimula ng maghanap sa ilalim ng dagat, at ang bawat sandali ay nagiging mas delikado. Ang susunod na hakbang nila ay maaaring magbago ng kanilang kapalaran, para sa mabuti o masama. Sa ilalim ng malamlam na tubig, naglalakbay sina Tomas at Lyra patungo sa kailaliman ng dagat. Ang kanilang mga mata ay nagliliwanag mula sa dilim ng ilalim ng dagat, at ang tanging ilaw na nagmumula sa kanila ay ang mga alon na bumabalot sa paligid. Si Lyra, na bihasa sa mga lihim ng dagat, ay nagbigay ng gabay kay Tomas, ngunit sa kabila ng kanyang tapang, ramdam niya ang bigat ng paglalakbay. Alam niyang hindi madali ang magiging daan nila, ang mga mang-uusig ay patuloy na sumusubok na manghuli ng sirena, at malalaman nilang malapit na sila sa kanilang layunin. Mag-ingat ka, Tomas, sabi ni Lyra nang magpatuloy sila. Ang bato ay hindi basta-basta matutunton. May mga nilalang sa ilalim ng dagat na maghahirap na pigilan tayo. Kung tayo ay hindi mag-ingat, maaaring magtagumpay sila. Nagpatuloy ang kanilang paglalakbay sa ilalim ng dagat, sa lugar kung saan matatagpuan ang sinaunang bato. Ang dagat dito ay tahimik, halos walang hangin, at ang tubig ay malamig na kumakalat sa paligid. Ang mga pader ng coral ay kumikinang sa kakaibang liwanag, at sa kabila ng lahat ng ito, isang malalim na katahimikan ang bumabalot sa kanila. Ngunit si Tomas ay hindi natatakot, ang pagkakaroon ng pagmamahal kay Lyra ay nagbigay sa kanya ng tapang upang magpatuloy. Ngunit sa kalagitnaan ng kanilang paglalakbay, isang hindi inaasahang panganib ang sumulpot mula sa dilim. Mula sa isang madilim na sulok ng dagat, lumitaw ang mga nilalang na tinatawag na bantay dagat. Ang mga ito ay mga sinaunang tagapangalaga ng mga lihim ng dagat, mga halimaw na hindi pinapayagan ang sinuman na makalapit sa sagrado nilang teritoryo. Ang mga ito ay may matatalim na pangil, matigas na kaliskis, at mga mata na kumikislap sa dilim. Isa sa mga bantay dagat ang umabant at tumingin kay Lyra at Tomas. Hindi kayo maaaring magpatuloy, ang nilalang na ito ay nagsalita ng malalim at mabagsik na boses. Ang bato ay para lamang sa mga nararapat. Hindi kayo ang mga tinadana para dito. Naramdaman ni Tomas ang takot na pumasok sa kanyang puso, ngunit hindi siya tumigil. Pinili niyang tumayo sa harap ng nilalang na ito, ang puso niya ay puno ng determinasyon. Ako ang magtatanggol kay Lyra, sabi ni Tomas, at kung kailangan ko mang magpatawad ng buhay para dito, gagawin ko ito. Bago pa makapagsalita ang bantay dagat, si Lyra ay lumapit kay Tomas. Huwag mong gawin ito, Tomas, ang kanyang tinig ay may halong pangunawa at takot. Ang mga bantay dagat ay hindi mo kayang talunin. Ngunit si Tomas, na hindi na kayang pigilan ang kanyang pagmamahal at tapang, ay humakbang pa ng malapit sa nilalang. Hindi ko iiwan si Lyra. Gagawin ko ang lahat para sa kanya. Ang bantay dagat ay ngumisi, at sa isang iglap, naglabas ito ng isang matalim na atake ng mga alon, ang tubig ay nagiging matigas at malupit. Tumakas si Tomas, ngunit nahulog siya sa isang matinding agos. Si Lyra, na nagmamadaling gumalaw,
ay nagsimulang gamitin ang kanyang kapangyarihan bilang sirena upang labanan ang mga alon. Inisip ni Tomas na baka hindi na niya kayang itaguyod si Lyra, ngunit bago pa siya tuluyang matamba sa ilalim ng dagat, nakita niyang ang mga mata ni Lyra ay nagbago, ang mga mata nito ay kumikislap ng kakaibang liwanag, at ang tubig sa paligid nila ay nagsimulang magbago. Sa isang iglap, ang mga alon ay nagsimulang hangina, at ang bantay dagat ay tila nakatagilid, parang nawalan ng lakas. Ano ang nangyayari? Ang bantay dagat ay napasigaw, ang kanyang boses ay puno ng pag-aalala. Ang isang malakas na tunog ng alon ay sumalungso sa kanila, at si Lyra ay nagsimulang magsalita ng isang sinaunang wika. Ang mga salitang iyon ay hindi nauunawaan ni Tomas, ngunit sa mga salitang iyon, ang lahat ng kalaban ay nagsimulang umatras, ang kanilang mga mata ay puno ng takot. Ang bato ng lawa, ang sinaunang bato na matagal nang nawawala, ay nagsimulang kumikislap mula sa kailaliman ng dagat. Ang bato ay nagbigay sa akin ng lakas, Tomas, sabi ni Lyra. Ito ang lihim na tinagang matagal ng aking mga ninuno. Ngayon, kaya na nating labanan ang mga mang-uusig at anumang magtangkang humadlang sa atin. Ngunit hindi pa tapos ang laban. Ang bantay dagat, bagamat umuurong, ay nagbigay ng huling babala. Hindi pa tapos ang lahat, Sirena. Mag-ingat kayo. Ang tunay na pagsubok ay hindi pa dumating. Habang ang mga bantay dagat ay nagsimulang umatras at ang bato ng lawa ay kumikislap ng maliwanag na liwanag, ramdam ni Tomas ang isang kakaibang uri ng lakas na dumadaloy mula kay Lyra. Ang kanyang mga mata ay punong-puno ng determinasyon at pag-ibig. Ang nakatagong kapangyarihan ng sirena ay naging buhay, at ang kanilang pagmamahalan ay nagbigay lakas upang makaharap ang mga pinakamalalaking pagsubok ng dagat. Ang bato, Tomas, ito ang lihim na matagal nang itinagong kayamanan ng mga sirena, sinabi ni Lyra, habang ang kanyang katawan ay naglalabas ng kakaibang enerhiya. Ito ang magbibigay proteksyon sa atin. Ngunit, may isang kondisyon. Hindi natin kayang kontrolin ang lakas nito ng buo kung hindi natin maipapakita ang pinakamalalim na anyo ng ating pagmamahal. Habang pinapakinggan ni Tomas ang mga salitang iyon, naramdaman niyang ang responsibilidad na hatid ng kanyang pag-ibig kay Lyra ay hindi na basta-basta. Hindi lang siya naglalaban para sa kanya, kundi para sa lahat ng sirena na nagtatago mula sa mga mang-uusig at sa mga nilalang na nais gawing kalakal ang mga ito. Ngunit, bago pa siya makapagsalita, isang malupit na tunog ang narinig nila mula sa malayo. Isang yumanig na tunog na tila nagsasabing isang bagong panganib ang darating. Si Lyra, na nagmamadaling tumingin sa direksyon ng tunog, ay nagmungkahi kay Tomas, kailangan nating magmadali. Ang mga mang-uusig ay malapit na. Habang nagsimula silang maglakbay patungo sa lugar kung saan matatagpuan ang bato ng lawa, ramdam nilang ang presensya ng mga mang-uusig ay dumidikit sa kanila. Tila baga ang buong dagat ay nababalot ng mga mata ng kanilang mga kaaway, mga mang-uusig na handang magbuwis ng buhay upang makuha si Lyra at gamitin ang kanyang kapangyarihan. Anong plano natin, Lyra? Tanong ni Tomas, ang kanyang tinig ay puno ng alalahanin. Si Lyra, bagamat natatakot, ay nagbigay ng isang ngiti. May pagkakataon tayo, Tomas. Ngunit hindi natin ito magagawa kung hindi tayo magtutulungan. Ang bato ng lawa ay may kapangyarihang magbigay sa atin ng proteksyon, ngunit kailangan natin itong buhayin sa pamamagitan ng isang matinding sakripisyo. Handa ka bang magsakripisyo para sa ating kaligtasan? Si Tomas ay hindi nagdalawang isip. Handa akong gawin ang lahat, Lyra. Magkasama tayo sa laban na ito. Dahil sa kanilang desisyon, nagsimula silang maglakbay patungo sa sentro ng dagat, kung saan matatagpuan ang bato ng lawa. Ngunit bago sila makarating, isang hindi inaasahang pangyayari ang naganap, ang mga mang-uusig ay dumating. Sila ay nagsimula ng magtakda ng bitag upang hulihin si Lyra at si Tomas. Pinipilit nyo bang magtago, mga sirena? Ang sigaw ni Kuros, ang pinuno ng mga mang-uusig, mula sa malayo. Hindi ninyo kami matatakasan. Hindi mo siya kayang protektahan, Tomas. Nagmadali si Lyra at Tomas, ngunit ang mga mang-uusig ay mabilis na naglatag ng lambat at mga pang-akit. Si Tomas, napilit na humakbang ng mabilis, ay naramdaman ang presyon ng kanyang katawan, at ang kanyang mga paa ay nagsimulang magdulas sa matigas na ilalim ng dagat. Tinutulungan siya ni Lyra na manatiling matatag. Sumunod ka sa akin, Tomas. Sigaw ni Lyra,
at siya ay nagsimulang magtapon ng malalaking alon upang hadlangan ang mga mang-uusig. Ang kanyang mga mata ay nagningning ng kakaibang lakas, at sa bawat galaw niya, ang mga alon ay nagiging mas malalakas at mas matatalas. Sa kabila ng mga pagsubok, patuloy silang nagsimula ng makarating sa sentro ng dagat kung saan matatagpuan ang bato ng lawa. Ngunit bago pa nila tuluyang maabot ang bato, isang matinding pagsubok ang sumubok sa kanilang pagkakaisa, ang isang matinding pagkabigla sa ilalim ng dagat. Ang bato ng lawa, na sa ngayon ay nagsisimulang magliwanag, ay naglabas ng isang malakas na alon na tinangay si Tomas mula sa kanyang kinalalagyan. Si Lyra, sa kabila ng lahat, ay hindi nag-atubiling sumunod at hawakan si Tomas. Tomas, huwag mong iwanan ako. Sabi ni Lyra, ang kanyang tinig ay puno ng takot. Sa kabila ng mga pagsubok, ang pagmamahal na kanilang ibinubukas sa isa't isa ay nagsimulang magbigay lakas. Ang bato ng lawa ay nagsimulang kumislap ng mas maliwanag, at sa isang iglap, ang lakas ng dagat ay tila nawala, at ang mga mang-uusig ay nawasak sa harap ng kanilang mga mata. Ang mga alon ay huminahon, at sa pagbalik ng katahimikan, si Tomas at Lyra ay nagsimulang magpasalamat sa kanilang lakas. Nagawa natin ito, Tomas, sabi ni Lyra, ang kanyang mga mata ay puno ng luha. Oo, Lyra, hindi ko hahayaang mawala ka, sagot ni Tomas, na buong tapang na humawak sa kamay ni Lyra. Sa gitna ng dagat, sa ilalim ng buwan, nagsimula silang magplano para sa kanilang hinaharap, ang kanilang pagmamahalan ay mas matibay kaysa sa anumang pagsubok na dumaan sa kanilang buhay. Matapos ang matinding laban sa mga mang-uusig at ang pagpapalakas ng kanilang ugnayan, naglakbay sina Tomas at Lyra patungo sa isang bagong pag-asa. Ang bato ng lawa, na ngayon ay nasa kanilang mga kamay, ay nagsilbing simbolo ng kanilang lakas at pagmamahalan. Ngunit sa kabila ng kanilang tagumpay, ang dagat ay hindi tahimik, tinutuklas pa nila ang mga sekreto ng sinaunang bato at ang kahulugan nito para sa kanilang kinabukasan. Ang tunay na laban, tulad ng sinabi ni Lyra, ay hindi pa tapos. Habang sila ay naglalakbay patungo sa isang nakatagong isla na matagal nang itinagong kanlungan ng mga sirena, napansin ni Tomas ang pagbabago sa mga alon. Ang dagat, na dati ay tahimik at maaliwalas, ay nagiging magulo. Ang malalakas na alon na tumama sa kanilang bangka ay nagsimulang magbigay ng kakaibang tunog, isang tunog ng babala, parang may isang bagay na malapit nang magbago sa kanilang buhay. May masamang presensya, sabi ni Lyra, ang kanyang mga mata ay nag-aalab ng pagkabagabag. Ang bato ng lawa ay isang susi, Tomas, ngunit hindi lahat ng ito ay magdadala ng kabutihan. Ang mga mang-uusig na sinaktan natin ay maghahanap ng paraan upang makabalik at tapusin ang ating laban. Si Tomas ay tumingin sa dagat, ang mga alon ay nagsimulang magtulungan upang maging mas malakas at mas matindi. Paano natin sila matatalo, Lyra? Hindi natin alam kung anong tunay na kapangyarihan ang taglay ng bato. Kung ang mga mang-uusig ay magbabalik. Hindi na natapos ni Tomas ang kanyang sasabihin ng isang matinding alon ang dumating mula sa malayo, isang alon na may kasamang madilim na ulap. Isang makapal na ulap ng kadiliman ang bumalot sa buong dagat, at ang kalangitan ay tila nagbago ng kulay, mga kulay na nagdudulot ng takot. Si Lyra, na hindi pa nakakita ng ganitong uri ng puwersa, ay nagpanik sandali. Tomas, ito, ang madilim na alon. Ito ang galit ng dagat, sabi ni Lyra. Ang kanyang tinig ay naglalaman ng takot. Ang mga mang-uusig na ito ay may isang masamang halimaw sa kanilang panig. Isang nilalang na nilikha mula sa kahinaan ng dagat mismo. Anong ibig mong sabihin? Tanong ni Tomas, ang kanyang mga mata ay lumalaki sa pag-aalala. May mga nilalang na tinatawag na KD5 nilalang. Ang mga ito ay nilalang na nilikha mula sa galit at puot ng dagat. Sila ang mga tagapagbantay ng mga lihim ng kalikasan, at ang mga mang-uusig ay nagawang patahimikin ang kanilang puwersa. Ngunit sa bawat laban nila, ang nilalang na ito ay lumalabas, at kapag nakaharap ito, wala nang makakapigil pa sa kanilang galit. Sa kabila ng mga katagang iyon, naramdaman ni Tomas ang takot na pumapaloob sa kanyang puso, ngunit hindi siya nagpatinag. Kung ganoon, ano ang magagawa natin? Paano natin lalabanan ang mga ito? Si Lyra ay huminga ng malalim at tumingin sa kanya. May isang paraan, Tomas. Kung magtutulungan tayo at ipakita natin ang ating wagas na pagmamahal sa isa't isa,
maaaring mahanap natin ang isang paraan upang patumbahin ang mga kaidilimang nilalang. Ngunit kailangan nating maging handa, kung hindi, maaari itong magdala ng lubos na pagkaligaw. Bago pa magpatuloy ang kanilang pag-uusap, isang malakas na tunog ang narinig mula sa malayo, ang tunog ng isang kaguluhan. Mula sa dilim ng ulap, isang malaking nilalang ang lumabas mula sa kalaliman ng dagat. Ang nilalang ay may mga mata na naglalagablab ng apoy, at ang katawan nito ay puno ng matatalim na pangil na sumisipsip ng liwanag. Ang hangin ay tila humaplos ng malamig, at ang tubig sa paligid nila ay nagsimulang magkulay itim, na parang nawawala ang buhay mula rito. Siya na, sabi ni Lyra, ang kanyang tinig ay puno ng takot at panghihinayang. Ang kadilimang nilalang, siya ang nilalang na maghihiganti sa lahat ng naglalaban para sa kabutihan ng dagat. Si Tomas, bagamat puno ng takot, ay nagbigay ng isang ngiti at tumingin kay Lyra. Hindi ako tatakbo, Lyra. Kung magkasama tayo, makakaya natin ito. Ang kadilimang nilalang ay nagsimula ng maglakad patungo sa kanila, ang kanyang mga pangil ay kumikislap. Ang dagat ay nagsimulang mag-alon, ang mga alon ay mas malalakas, at ang dilim ay naging higit pang matindi. Ngunit hindi nagpatinag si Tomas. Hawak niya ang kamay ni Lyra, at sa bawat hakbang nilang lumalaban, nagsimulang kumislap ang bato ng lawa sa kanyang kamay. Ang kanyang mga mata ay nag-alab ng kakaibang liwanag. Si Lyra, naramdam ang lakas ng kanilang pagmamahal, ay nagsimulang magdasal, ang mga salita na may kasamang lakas at malasakit. Tomas, kailangan mong gamitin ang lakas ng bato. Ipakita mo sa kanya ang iyong pag-ibig. Ang kadilimang nilalang ay dumating sa kanila, at sa isang iglap, isang malupit na alon ang pumutok mula sa kanyang katawan. Si Tomas, sa tulong ni Lyra, ay nagbigay ng isang malakas na sigaw at itinaas ang bato ng lawa sa itaas ng kanilang ulo. Para sa ating pagmamahal, para sa kalayaan ng dagat. At sa isang iglap, isang malakas na liwanag ang sumabog mula sa bato, at ang kadilimang nilalang ay napaatras. Ngunit hindi pa tapos ang laban. Ang kanilang pagsubok ay magpapatuloy, at ang tunay na hamon ay nagsisimula pa lamang. Ang liwanag mula sa bato ng lawa ay nagbigay gabay sa kanila, ngunit ang kadilimang nilalang, bagamat napaatras, ay hindi tuluyang sumuko. Ang kanyang mga mata ay naglalagablab ng galit at puot, at patuloy itong sumusubok na sumugod patungo kay Tomas at Lyra. Ang dagat sa paligid nila ay nagsimulang mag-iba, nagiging mas magulo at mapanghamon. Ang hangin ay pumutok ng malamig, ang mga alon ay umabot sa hindi inaasahang taas, at ang bawat galaw ng kadilimang nilalang ay tila nagdadala ng mas matinding dilim. Tomas, kailangan natin magmadali, sabi ni Lyra, ang kanyang tinig ay puno ng pagkabagabag. Ang bato ng lawa ay may taglay na kapangyarihan, ngunit hindi nito kayang pagharian ang lahat ng nilalang na nilikha mula sa kadiliman ng dagat. Kung hindi natin ito matutumbasan, mas lalo pang magiging malakas ang nilalang na ito. Si Tomas, na nakakapit kay Lyra, ay ramdam na ang bigat ng responsibilidad na dala ng kanyang misyon. Alam niyang kung hindi sila magtatagumpay, hindi lamang ang kanilang pagmamahalan ang malalagay sa panganib, pati na rin ang buong dagat at ang mga sirena. Kung ganoon, ano ang kailangan nating gawin, Lyra? Tanong ni Tomas. Ang kanyang tinig ay puno ng kabiguan ngunit may kalakip na lakas. Anong susunod na hakbang? Si Lyra ay nagbigay ng isang malalim na buntong hininga at tumingin sa bato ng lawa na hawak ni Tomas. Ang bato ay hindi lamang isang simbolo ng kapangyarihan, Tomas. Ito ay isang susi na magbibigay daan sa isang mas malalim na kaalaman tungkol sa ating tadhana. Kung matutunan natin ang lihim ng bato, malalaman natin kung paano talunin ang kadilimang nilalang. Sa mga salitang iyon, nagsimula silang maglakbay patungo sa isang lugar na matagal nang tinagang santuaryo ng mga sirena, isang lugar sa ilalim ng dagat kung saan matatagpuan ang sinaunang templo ng mga sirena. Ang templo ay isang lugar ng katalinuhan at kapangyarihan, at dito nila inaasahan na matutuklasan ang sagot sa kanilang mga tanong. Ngunit ang landas ay hindi madali. Habang sila ay naglalakbay, naramdaman nila ang patuloy na presensya ng kadilimang nilalang, na hindi tumitigil sa kanilang paghahabol. Mabilis tayong maglakbay, sabi ni Lyra. Huwag mong hayaang magapi tayo ng takot. Sa lugar na ito, matutuklasan natin ang tunay na kahulugan ng bato ng lawa. Habang papalapit sila sa templo, nagsimulang magbago ang paligid.
Ang tubig ay nagiging malinaw at mas maliwanag, ngunit ang mga alon ay mas malalakas, ang hangin ay nagiging malamig, at ang mga pader ng templo ay nag-aanyaya ng isang misteryosong aura. Ang mga simbolo sa paligid ng templo ay naglalaman ng mga sinaunang inskripsyon na tanging ang mga sirena lamang ang nakakaintindi. Ang templo ay buhay, Tomas, paliwanag ni Lyra. Ang mga pader ng templo ay nagsisilbing gabay para sa mga handang magtangkang matutunan ang mga lihim ng dagat. Kailangan nating magtiwala sa ating mga puso upang makapasok at makuha ang kapangyarihan ng templo. Dahan-dahan silang pumasok sa loob ng templo, at habang patuloy na sumasabog ang mga alon sa paligid nila, naramdaman ni Tomas ang isang kakaibang pakiramdam, isang halo ng takot at pag-asa. Sa loob ng templo, ang mga pader ay puno ng mga sinaunang inskripsyon, at ang mga imahe ng mga sirena at nilalang ng dagat ay nakaukit sa bato. Narito tayo, Tomas, sabi ni Lyra. Ito na ang oras na matutuklasan natin kung paano matatalo ang kadilimang nilalang. Ang bato ng lawa ay magsisilbing susi sa ating tagumpay. Sa gitna ng templo, isang mataas na altar ang matatagpuan, at sa itaas ng altar ay ang isang malaki at kumikislap na kristal. Sa ilalim ng kristal, nakaukit ang isang simbolo ng sirena at ang kalikasan ng dagat, isang simbolo ng kabutihan at kasamaan, ng liwanag at dilim. Tomas, ito na ang oras. Hawakan mo ang bato ng lawa at magdasal ng Tame Time, sinabi ni Lyra. Ang kanyang tinig ay puno ng malasakit. Sa pamamagitan ng bato, matutuklasan mo ang lihim ng tadhana at kung paano natin kayang talunin ang kadilimang nilalang. Habang si Tomas ay humakbang patungo sa altar, isang kakaibang enerhiya ang nagsimulang magpalibot sa kanila. Ang bato ng lawa, sa kanyang mga kamay, ay nagsimulang kumislap ng mas maliwanag. Isang malamlam na liwanag ang nagsimulang magningning mula sa kristal sa ibabaw ng altar, at sa isang iglap, ang mga simbolo sa mga pader ng templo ay nagsimulang gumalaw, nagsasanib ng mga imahe ng sirena at mga nilalang ng dagat. Ang tunay na lakas ay hindi mula sa galit, Tomas, narinig niyang sinabi ni Lyra. Ang lakas ng dagat ay nasa kapayapaan at pagkakaisa. Ipakita mo sa bato ng lawa ang iyong puso, at matutuklasan mo kung paano patumbahin ang kadilimang nilalang. Si Tomas, na puno ng determinasyon, ay iniangat ang bato ng lawa at nagsimulang magdasal ng Tame Time. Ang bato ng lawa ay nagsimulang magningning ng mas maliwanag, at isang malakas na tunog ang umabot mula sa kailaliman ng templo. Sa pagnanais na matutunan ang lihim ng bato ng lawa, isang bagong uri ng kapangyarihan ang nagsimulang dumaloy sa katawan ni Tomas, isang kapangyarihan ng pagmamahal at pagkakaisa, isang lakas na hindi matitinag, at isang biyaya mula sa kalikasan ng dagat. Ang kadilimang nilalang, na nararamdaman ang bagong lakas ni Tomas, ay nagsimulang umatras, ngunit hindi pa ito tapos. Ang pagsubok ay magpapatuloy. Ang bato ng lawa ay kumikislap ng mas maliwanag kaysa kailanman, at ang liwanag nito ay nagbigay gabay sa landas ni na Tomas at Lyra habang patuloy nilang tinatahak ang kaharian ng mga sirena. Ngunit ang kanilang tagumpay sa templo ay hindi nagdala ng kapayapaan. Ang kadilimang nilalang, bagamat tinamaan ng liwanag mula sa bato ng lawa, ay hindi nawalan ng lakas. Sa halip, ito ay tila lalong naging malakas at mas magulo. Ang mga alon ay patuloy na lumalaki at ang hangin ay patuloy na humahampas sa kanilang katawan, habang ang dilim sa paligid nila ay lumalalim, nagiging mas mapanghamon. Tomas, sabi ni Lyra, ang kanyang tinig ay puno ng pag-aalala, hindi ito magiging madali. Ang kadilimang nilalang ay pinapalakas ng takot ng dagat. Kung hindi natin ito matutumbasan ng tamang pag-unawa at lakas, mahihirapan tayong talunin ito. Si Tomas, bagamat nararamdaman ang takot, ay hindi tumigil. Hawak pa rin ang bato ng lawa, ramdam niya ang lakas na dulot nito sa kanyang katawan, isang lakas na hindi galing sa galit, kundi sa wagas na pagmamahal kay Lyra at sa kalikasan ng dagat. Hindi ako titigil, Lyra, sagot ni Tomas. Ang kanyang mga mata ay naglalagablab ng tapang. Kung ang kadilimang ito ay nagmumula sa takot, ipapakita ko sa kanya na hindi tayo natatakot. Ipakikita natin sa kanya na ang liwanag ng pagmamahal ay mas matindi kaysa anumang dilim. Ang kadilimang nilalang, na naramdaman ang mga salita ni Tomas, ay patuloy na lumapit. Ang mga pangil nito ay kumikislap ng mas maliwanag, at ang mga mata nito ay sumabog ng galit. Walang sino man ang makakalaban sa akin, ang nilalang na may malalim na tinig ay sumigaw.
Wala ni isa na makakatalo sa dilim na dala ko. Si Tomas, na tila naramdaman ang banta ng nilalang, ay inilapit ang bato ng lawa sa kanyang dibdib. Ang liwanag mula sa bato ay nagliwanag ng mas malakas, at ang hangin sa paligid nila ay nagsimulang magbago. Ang mga alon ay hamupa, at ang dagat ay nagiging tahimik, bagamat ang kadilimang nilalang ay hindi pa rin tumitigil sa pag-atake. Lyra, sabi ni Tomas habang ipinaglalaban ang kanyang takot, ano ang dapat kong gawin? Paano ko matatalo ang nilalang na ito? Si Lyra, na nakakapit sa kamay ni Tomas, ay nagsimulang magdasal ng tame time, ang kanyang mga mata ay naglalagablab ng tapang at pananampalataya. Tomas, ang kadilimang nilalang ay hindi nasisira ng lakas o galit. Ito ay isang nilalang na buhay mula sa takot, mula sa mga pighati at hinagpis ng dagat. Hindi mo matatalo ang nilalang na ito kung gagamitin mo ang iyong sariling galit. Kailangan mo ng liwanag mula sa iyong puso, liwanag ng pagmamahal at pagtanggap. Si Tomas ay huminga ng malalim, at naramdaman niya ang malakas na koneksyon sa bato ng lawa. Ang liwanag mula sa bato ay nagsimulang lumabas ng mas malakas, nagiging mas matindi, at ang hangin sa paligid nila ay nagsimulang magbago. Ang kadilimang nilalang ay tila nahirapan sa liwanag, ang mga mata nito ay nagsimulang kumislap ng takot. Ang dilim na ito ay malakas, sabi ni Tomas sa kanyang sarili, ngunit hindi ito makakatalo sa atin. Habang itinaas ni Tomas ang bato ng lawa sa ibabaw ng kanyang ulo, ang kanyang mga mata ay nagliwanag ng tapat na lakas. Isang sigaw mula sa kanyang puso ang sumabog, isang sigaw ng pagmamahal, ng kabutihan, at ng walang katapusang tapang. Sa bawat sigaw na iyon, ang bato ng lawa ay nagbigay ng liwanag na napakaliwanag na ang buong paligid nila ay nabalutan ng kaliwanagan. Ang kadilimang nilalang, na natakot sa liwanag ng pagmamahal ni Tomas, ay nagsimulang mag-urong. Ang kanyang katawan ay naglaho sa dilim, at ang mga alon na dati malalakas ay nagsimulang hamupa. Ang nilalang, na dating matibay at malakas, ay tila nawawala sa hangin. Si Tomas at Lyra ay nanatiling magkasama, hindi pa rin makapaniwala sa nangyari. Ang liwanag mula sa bato ng lawa ay nagsimulang magbago, hindi na ito kasing liwanag ng unang pagdating nito. Ngunit alam nila na ang kanilang laban ay hindi pa tapos, ang kadilimang nilalang ay maaaring bumalik, ngunit ngayon, mayroon silang lakas mula sa isa't isa at sa kanilang pagmamahalan. Tomas, naranasan mo na ba ang tunay na lakas ng bato ng lawa? Tanong ni Lyra, ang kanyang tinig ay puno ng kabuntot na emosyon. Ang tunay na lakas ay hindi galing sa kapangyarihan ng bato o kahit anong nilalang, ang lakas na iyon ay galing sa atin, sa ating pagmamahal. Si Tomas ay ngumiti, at ang puso niya ay puno ng pag-asa. Oo, Lyra, alam ko na ngayon, hindi tayo matitinag kung magkasama tayo. Ngunit bago pa sila magpatuloy sa kanilang paglalakbay, isang mabigat na tunog ang narinig mula sa malayo. Isang sigaw ng pighati at galit, ang umabot sa kanila mula sa kadiliman. Ang kadilimang nilalang, bagamat tinamaan ng liwanag, ay hindi pa rin tapos. Ito ay magbabalik, at sa pagkakataong ito, mas malakas at mas mapanghamon kaysa kailanman. Ang hangin ay nagpatuloy sa pag-ihip ng mabagsik, at ang mga alon ng dagat ay nagsimulang magbabalik ng kanilang galit, mas malalakas at mas matataas. Si Tomas at Lyra, bagamat nagtagumpay sa isang laban, ay nakaramdam ng hindi maipaliwanag na takot. Sa kabila ng liwanag ng bato ng lawa, ang kadilimang nilalang ay tila hindi sumusuko. Tomas, sabi ni Lyra, ang kanyang boses ay puno ng pag-aalala. Ang nilalang na ito ay hindi basta mawawala. Tinutuklas nito ang mga kahinaan natin, at alam ko na ang lakas ng bato ng lawa ay may limitasyon. Kung magpapatuloy tayo, maaaring mawalan tayo ng pagkakataon. Si Tomas ay tinitigan ang dagat, kung saan nagsimulang mag-aalab ang madilim na mga ulap. Hindi ko hahayaan na mawalan tayo ng laban, Lyra. Gagawin ko ang lahat upang ipaglaban ka, at ipaglaban ang ating pagmamahalan. Ngunit bago pa man magpatuloy, isang kakaibang tunog ang dumating mula sa malayo, isang tunog na naglalaman ng kabangisan at puot. Ang kadilimang nilalang ay nagbabalik, mas malakas at mas matindi kaysa dati. Ang mga mata nito ay nagliliyab ng galit, at ang mga pangil nito ay kumikislap ng madilim na enerhiya. Ang mga alon ng dagat ay nag-aalab, tila naglalaban sa bawat galaw ng nilalang. Akala ninyo ba ay tapos na?
Ang nilalang ay sumigaw, ang tinig nito ay parang dumadagandong sa ilalim ng dagat. Hindi ko tatapusin ang laban hanggat hindi ko kayo pinapawi mula sa dagat. Ang mga alon ay nagpuputok at nag-uumapo, at ang kadilimang nilalang ay sumugod papalapit sa kanila, ang katawan nito ay parang isang higanteng anino na lumalaganap sa buong dagat. Tinutok ni Tomas ang bato ng lawa sa harap ng kanyang katawan, at nagdasal ng tame time. Bato ng lawa, gabayan mo kami. Bigyan mo kami ng lakas upang talunin ang kadiliman at iligtas si Lyra. Ang bato ng lawa ay kumislap, ngunit ang liwanag na dulot nito ay hindi kasing liwanag tulad ng una. Si Lyra, na nakatayo sa tabi ni Tomas, ay nararamdaman ang bigat ng sitwasyon. Ang takot ay nagsimulang magtago sa kanyang puso, ngunit pinipilit niyang maging matatag. Tomas, ang kanyang tinig ay halos isang bulong, ang bato ng lawa ay hindi lamang nagbibigay ng liwanag, kundi ito rin ay nag-aanyaya sa ating mga puso. Ang tunay na kapangyarihan ng bato ay hindi matatagpuan sa labas, matatagpuan ito sa ating sariling tapang at pananampalataya. Si Tomas ay tumingin kay Lyra, at sa kanyang mga mata, nakita niya ang kabutihan, lakas, at walang katapusang pagmamahal na nag-uugnay sa kanila. Mahal kita, Lyra, ang kanyang mga salitang damaloy mula sa kanyang puso. Laban tayo, hindi para lamang sa atin, kundi para sa buong dagat. Hindi ko hahayaan na mawala ka. Habang nagsasalita sila, nagsimulang magbago ang lakas ng bato ng lawa. Ang liwanag mula rito ay nagsimulang kumilos, nagbabalik sa mas malakas na anyo, at sa bawat galaw ng liwanag, ang kadiliman mula sa kadilimang nilalang ay tila nauurong. Ang iyong liwanag ay walang silbi laban sa aking dilim, ang kadilimang nilalang ay nagpasiklab ng galit. Hindi mo ako kayang talunin, Tomas. Ngunit si Tomas ay hindi nagpatinag. Itinaas niya ang bato ng lawa sa itaas ng kanyang ulo, at ang liwanag mula rito ay nagbukas ng isang bagong pinto sa kanilang mundo, isang pinto ng pag-asa at lakas ng kalooban. Lyra, sigaw ni Tomas, sumunod ka sa akin. Ang liwanag mula sa bato ng lawa ay nagsimulang mag-iba ng itsura, ang bawat sinag nito ay tila bumabalot sa katawan nila, nagiging proteksyon laban sa bawat pagsubok na dulot ng kadilimang nilalang. Ang mga alon ay hamupa, at ang hangin ay nagbago, mas maligaya, mas tahimik. Ngunit ang kadilimang nilalang, sa kabila ng lahat ng liwanag, ay hindi pa rin sumuko. Sa halip, ang nilalang ay nagsimulang magtago sa ilalim ng tubig, ang katawan nito ay naglalakbay sa kailaliman ng dagat. Hindi ko patapos, ang tinig ng kadilimang nilalang ay parang umabot sa kalangitan. Hindi ko kayo bibigyan ng pagkakataon. Sa kabila ng takot na bumabalot sa kanilang puso, si Tomas at Lyra ay nagpatuloy sa kanilang paglalakbay, nagsusumikap na mapanatili ang liwanag ng bato ng lawa. Alam nilang hindi pa tapos ang laban. Ang kadilimang nilalang ay patuloy na maghahasik ng takot, ngunit sila ay magsasama upang harapin ang hamon ng tadhana. Ang kanilang pagmamahalan ay magsisilbing gabay, at ang bato ng lawa ay magsisilbing susi sa kanilang tagumpay. Ngunit sa bawat hakbang, ang kadiliman ay patuloy na sumusubok, naghihintay na maghayganti. Ang dagat ay tahimik, ngunit ang kabuntot na dilim ay nararamdaman pa rin sa bawat alon. Si Tomas at Lyra, bagamat pinapalakas ng kanilang pagmamahal at ng liwanag ng bato ng lawa, ay nararamdaman ang matinding takot. Ang kadilimang nilalang ay patuloy na lumalabas mula sa kailaliman ng dagat, at ang bawat galaw nito ay nagdudulot ng mas malalakas na alon at mga sigaw ng pighati. Ngunit ang liwanag na hatid ng bato ng lawa ay hindi magigigiw. Hawak ni Tomas ang bato ng matibay, at ang bawat sinag mula dito ay nagiging sagisag ng kanilang tapang at pag-asa. Lyra, sa kanyang tabi, ay nakaramdam ng lakas mula sa bato at sa pagmamahal ni Tomas. Ramdam nilang magkasama silang lalaban, hindi lamang para sa kanilang sarili, kundi para sa lahat ng nilalang ng dagat at kalikasan. Tomas, ito na ang pagkakataon, sabi ni Lyra, ang kanyang tinig ay puno ng tapang at determinasyon. Kung nais natin talunin ang kadilimang nilalang, kailangan natin ipakita ang pinakamalakas na liwanag na kaya natin. Huwag tayong matakot, ipagpatuloy natin ang laban, at huwag tayong magpatinag. Si Tomas ay tumingin kay Lyra, at ang kanyang mga mata ay naglalagablab ng wagas na pagmamahal. Hindi kita pababayaan, Lyra. Laban tayo hanggang sa huli. Ang liwanag ng pagmamahal ay walang katapusan.
Ang kadilimang nilalang, na nagmamasid mula sa ilalim ng dagat, ay naglabas ng isang matinding sigaw. Kahit anong gawin ninyo, hindi ko kayang matalo. Ang aking kapangyarihan ay nagmumula sa takot at pighati, at hindi ninyo ako magagapi. Ngunit si Tomas, na may hawak na bato ng lawa, ay nagpasya. Ang iyong kapangyarihan ay nagmumula sa takot, ang kanyang tinig ay malakas at matatag, pero kami ay maglalaban gamit ang liwanag ng pagmamahal at pag-asa. Hindi kami matitinag. Habang nagsasalita siya, ang bato ng lawa ay nagsimulang magningning ng mas maliwanag kaysa dati. Ang bawat sinag mula sa bato ay nagsimulang humaplo sa dagat, at ang liwanag na iyon ay kumalat sa buong kalikasan. Ang mga alon ay humupa, at ang hangin ay nagbago, mula sa malamig at mabagsik, ito ay naging mainit at magaan, puno ng lakas. Ang kadilimang nilalang, na unti-unting lumalapit, ay nagsimulang magbago. Habang patuloy na sumasabog ang liwanag mula sa bato ng lawa, ang nilalang ay nagsimulang magdusa. Ang kanyang katawan, na dati matibay at puno ng madilim na enerhiya, ay nagsimulang mag-urong. Ang mga mata ng nilalang ay nagsimulang mawalan ng liwanag, at ang mga pangil nito ay naglaho. Pinapalakas ka lamang ng takot, sabi ni Lyra, ang kanyang tinig ay puno ng tapang at malasakit. Ngunit ngayon, ipapakita namin sa iyo na hindi kami natatakot. Kami ay magkasama, at ang aming pagmamahal ay mas matindi kaysa sa iyong dilim. Ang kadilimang nilalang, na napapaligiran na ng liwanag, ay sumabog sa isang huling sigaw, ngunit ang kanyang katawan ay nagsimulang maglaho sa dagat. Habang ang dilim ay unti-unting nawala, ang mga alon ay humupa at ang dagat ay naging tahimik. Ang kadilimang nilalang, na nagbigay ng takot at pighati sa buong kalikasan, ay tuluyan ng napawi. Sa kabila ng tagumpay, si Tomas at Lyra ay patuloy na magkahawak ang kamay. Ang bato ng lawa ay nagsimulang magbago, ang liwanag mula rito ay nagiging banayad, at sa bawat pagningning nito, tila isang tanda ng pagwawakas ng isang mahaba at masalimuot na laban. Nagawa natin ito, Lyra, sabi ni Tomas, ang kanyang tinig ay puno ng saya. Ang kadilimang nilalang ay natalo, at ang dagat ay muling napalaya. Ngunit ang pinakamahalaga sa lahat, hindi lang ang ating tagumpay, ang ating pagmamahal ay nanatili, at magkasama tayong patuloy na lalaban. Si Lyra ay ngumiti, at ang mga mata niya ay nagliliwanag ng kasiyahan at pag-asa. Tomas, hindi lang tayo nagtagumpay laban sa kadilimang nilalang. Ang ating pagmamahal at tapang ay naging gabay sa ating tagumpay. Ang pagmamahal ay ang pinakamalakas na puwersa sa buong mundo, at ito ang magbibigay gabay sa atin habang patuloy nating tinatahak ang buhay. Habang binabaybay nila ang dagat na ngayon ay tahimik at maaliwalas, ang bato ng lawa ay nagsimulang magningning sa kanilang mga kamay. Ang liwanag mula sa bato ay hindi lamang tanda ng kanilang tagumpay, kundi isang simbolo ng kanilang pagmamahal at pagsasama. At sa huli, si Tomas at Lyra, kasama ang bato ng lawa, ay naglakbay pabalik sa dagat. Ang mga sirena na nanduan ay nagsimulang magdiwang, at ang kalikasan ay muling naging masaya at payapa. Wakas.